pangarap ko for San Vicente ay magawa itong isang lugar na hindi lang pang turismo, pero para rin isang mabuting lugar na tirhan para sa aming mga residente. Yun ang pinaka-importante. Para mabigyan sila ng sapat na serbisyo, healthcare, education, pati na rin ang mga infrastructure projects katulad ng mga kalsada, tulay kung kailangan, pati na rin mga water system, kuryente. Walang maiiwan. We want to move as the whole municipality. Hindi apat lang Long Beach or whatever. We have other potential areas na napakaganda. I still believe leadership is the key. Sa pamamagitan ng magaling, porsigido at determinadong pamumuno, patuloy na umaangat at umuunlad ang bayan ng San Vicente sa larangan ng turismo, infrastruktura, agrikultura at maayos na paghatid ng mga pangunahing serbisyong kinakailangan ng mga mamamayan nito. Mula sa matinding hamon ng kahirapan, bunga ng kakulangan ng serbisyo at maayos na infrastruktura tulad ng mga kalsada patungo sa mga malalayong barangay. Tayo ay sama-samang bumabangon tungo sa makabuluhang pagbabago sa pamumuhay ng bawat mamamayan. So ginagawa namin, we spread our resources over to this barangay so that almost all in the whole municipality of San Vicente can feel the real value of tourism. Walang maiiwan. Prioridad ng lokal na pamahalaan, katuwang ang programang iHelp ng pamahalaang panlalawigan na mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan na magkaroon ng dekalidad at libreng edukasyon para sa kanilang magandang kinabukasan. So, importante ngayon na nabigyan na sila ng college, kailangan din na pagkatapos nila mag-graduate, meron silang opportunity para magtrabaho. Isa po yung malaking opportunity na nabuksan po yung edukasyon para po sa mga katulad namin. Hindi ganun po yung kakayanan namin para makapag-aral po sa malayo. Saan po kasi yung pinto, sa mga katulad ko, walang kakayanan ng makapag-aral kasi kumbaga, nabawasan po yung aming babayarin sa school, so malaking kaginhawaan po yun sa aming family. Isa po siyang susi para matupad kung ano po yung pangarap po sa buhay. Another part sa education din is yung pagbibigay ng school supplies yearly to 12,000 students from kindergarten, preschool, grade school, hanggang high school, and now college. Ang nakita ko nga isang magandang comment ng isang guro namin sa school ay sabi niya, yung mga hindi po pumapasok na estudyante niya dati, ngayon po ay nagganahan na pumasok dahil nabigyan po sila ng libreng school supplies. Yun yung magandang nakita kong pagbabago. Prioridad ng pamahalaang bayan ang mga proyektong pang-infrastruktura. Itinatayo ang mga bagong paaralan para sa mas maayos na pag-aaral ng mga estudyante at matugunan ang malaking kakulangan sa silid-aralan. Eskwelahan ay maganda na. Halos ang mga bata ay naaakit na rin mag-aral dahil sa napakagandang programa ng ating pamahalaan na yun. Konstruksyon ng mga pasilidad sa mga barangay. Sa komunidad na hinahawakan ko, lahat sila naririnig ko talagang grabing tuwa kasi sa pangyayari ng buhay namin talaga sa dinami-dami ng panahon din na itinagal namin sa lugar na ito. Ngayon kami nakakatikim na makaganda ang mga proyekto na ganito. Hindi natin natikman ito kundi dahil sa mga leader na mga ulirang leader, mga tapat sa tungkulin, talagang nililingon talaga tayo sa ating mga kakulangan dito. Ewan ko kung makuha pa natin sa ibang administrasyon ito, hindi na siguro. Mas pinalalakas at pinalalawak ang mga programang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga pasilidad at ibayong pagpapabuti ng serbisyo tulad ng karagdagang pondo para sa mga gamot at kagamitang pang-medical. Sa kagustuhan ng LGU
na makapagpatayo ng mas magandang project, mas malaki para sa community ng San Vicente. Nagdagdag sila ng mas malaking amount dahil natuwa ang DOH, nag-download sila ng another 2 million para sa additional facility like yung halfway house, 4-room siya, tinutuluyan ng mga pasyente galing sa mga island sitios and island barangays natin. Mostly yung mga manganganak. So ang advice kasi namin 1 week prior to delivery or due date nila, andito na sila kaysa abutan nga doon sa bahay or para mas safe. Buong pagsisikap na inaabot ang mga kababayang nasa mga liblib na komunidad kasama na ang ating mga kababayang naninirahan sa isla. Bilang katuparan ng pangarap nila Mayor Pai at Vice Mayor AVG na wala nang magkakasakit dahil sa kawalan ng malinis na inuming tubig sa bawat kabahayan, patuloy ang ginagawang hakbang ng kanilang pamunuan upang maabot ang lahat ng mga barangay at sityo na wala pang supply ng malinis na tubig. The basic na nailagay na namin ever since when I was mayor was the sources of water all around. We have one of the best, cheapest water in Palawan. Yung mga basic, wala na po masyado kaming utang sa mga tao. We have put in place already. I think we have satisfied them up to 70 or 80%. But still, the best things is yet to come. Bunga ng kanilang porsigidong hakbang, sa kasalukuyan ay umabot na sa 85% ng mga kabahayan ang mayroong supply ng malinis, ligtas na tubig na sasapat sa kinakailangan ng buong bayan. Magandang na kasi hindi na kami maghirap, saka pati yung mga bata hindi na mahirapan magigib sa malayo, saka malayo na rin kami sa sakit dahil malinis na yung tubig namin, talaga na sa malinis sa sariling tangke na. Mga bagong bukas na kalsada upang mas mailapit ang bawat barangay, mapabilis at mapadali ang biyahe at pagdadala ng mga produkto ng mga magsasaka sa mga pamilihan at sentro ng lokal na komersyo. Sa infrastructure, to sum it all at this point, medyo malayo pa. Because firstly, even my personal dream before was to build infrastructures within the circumference of San Vicente where tourism is very fitted. Nung first term ko, pagbiyahe from Puerto to San Vicente was about 4 or 5 hours. Pero ngayon, dahil po sa ganda na po ng kalsada natin at talagang sa pag-connect natin ng lahat ng access points from the other towns to San Vicente, nakita talaga natin na napakadali na makapasok at makaikot po sa bayan na to. Napakagandang progreso na nakita ko dito sa San Vicente is sa paggawa po ng mga kalsada. Magbibigay daan din sa mas malalaking oportunidad sa bawat barangay at tiyak walang maiiwan sa biyahe ng pag-unlad. Pag mayroong produkto, madali na namin maibaba sa bayan. Saka naabot na ng sasakyan, wala nang pagod sa paglalakad. Mabilis ang pag-unlad siyempre ng lugar pag mayroong kalsada. Malaki ang pasalamat namin sa kanila. Dahil nga sa kanila, nakagawa sila ng ganitong pag-unlad sa lugar, lalo na dito sa San Vicente. Kaya malaki ang pasalamat ko kay Sir GCA, kay Vice, saka kay Ma'am Carmila. Patuloy nating paunlarin ang lokal na industriya ng turismo upang makaakit ng mas maraming turista at trabaho sa ating bayan. As much as possible related to tourism, we dream of having every San Vicentiano to be not going out of the province or the municipality of San Vicente, satisfying the needs of their, employment. Because tourism, parang walang limit ang employment doon. So that is our dream na every San Vicentiano will be able to enjoy the investments of their old folks before. Malaki ang potensyal ng sektor
sektor na ito na magdala ng ibayong kaunlaran sa ekonomiya ng bayan ng San Vicente. Isa pang magandang program na nagawa namin dito sa San Vicente. Salamat din sa LGU, hindi lang kay Gov, sa Vice Mayor, pati na rin sa mga national government agencies katulad ng TIEZA, ay na-accredit po tayo sa San Vicente bilang isang tourism enterprise zone. At dahil doon, meron po tayong master plan para po sa bayan at hindi na tayo mag-overdevelop, hindi na rin tayo basically gagawa ng any infrastructure na hindi na nasa plano. Ang maganda doon, kahit sino po ang maging mayor, kahit sino po ang maging leading official in the next coming 10-20 years, yung master plan po ay nandun to protect, conserve, and make sure po na ang development ng tourism at infrastructure sa San Vicente ay hindi lang po sustainable pero pati na rin sa future po ng generations to come. Posible dahil sa magandang ugnayan ng lokal na pamahalaan, probinsal at nasyonal. We thought of very necessary for every locality. Nakabuelo kami because of very good understanding with the provincial government. We jumped from very poor community in terms of infrastructure. So nakikita ninyo ngayon na gayak lahat magtrabaho towards this end, including the whole staffing of the municipal government. So magiging maganda lalo ang kita namin dito kasi siyempre marami papasok na mga turista. Magiging maunlad ang sambayanan ng San Vicente. Malaking tulong rin sa amin talaga na bilang mga vendors. Nagpapasalamat kami kahit paano simula nang dumating sila dito, sila ang naupo dito sa pwesto, at paano naging maunlad yung San Vicente. Pinalalakas ang mga programang pangkabuhayan upang magkaroon ng dagdag at alternatibong pagkakakitaan ang mga pamilyang walang maayos at sustainableng hanapbuhay. Part po yan ng trabaho namin sa LGU na maghanap at gumawa ng industry para mabigyan sila ng livelihood opportunities. Meron po kami example katulad ng seaweed program sa San Vicente. Sabi ko sa seaweed, malaki ang naitulong sa amin dito sa pang-araw na hanap buhay. Minsan di maasahan yung pangingisda. Sa seaweed kami umaasa. Patuloy nating suportahan at itaguyod ang pamunuan na nagbibigay ng tunay na pag-asa, makabuluhang pagbabago at kaunlaran sa bayan ng San Vicente. Dahil sa matibay na ugnayan ng pamunuang Mayor Pai at Vice Mayor AVG sa pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor JCA, ang bayan ng San Vicente ay magpapatuloy sa pagtahak sa tuwid na daan tungo sa kaunlaran. Marami na rin po kami nagawa pero hindi pa po siya sapat. Doing this is a group challenge. Kagalingan, kalinga, at kaunlarang tatak JCA.